Ay, mabuhay tayo lahat. Magandang umaga po. Sabi nga ni Babe Simpson, naimbag abigat kada kayo may namo apo. Secretary Babe Simpson at Manny Mamba, Governor Boji D, Mayor J. Diaz, Vice Governor Tony Pet Albano, Congresswoman Ana Go, Representative Jose Pangriban, Mayor Joseph Tan, local government officials of the province of Isabela, and the rest of the Cagayan Valley present, fellow workers of government, honored guests. Sama ko na rin si Rudito Albano. Sipin nyo, nag-aaral kami, 70s yun eh. No? Yung sa totoo yan, magkaklase kami. Pero ahead sa akin yan ng 1 year. Kaya na ho mag-isip, bakit kami naging magkaklase. Tsaka bully ho to nun. 6:30 na umaga, may sumisigaw sa'yo. Hoy, Aquino, number 5. Sabi ko, labo naman ito, mag-aral ka kaya. Ilang term kita nakasama sa Kongreso? 2 yata, no? Oh. 2 term sa Kongreso. Pag may debate at naiipit siya, magbubukas ng Biblia, magkukot sa Biblia. Siyempre, wala akong gusto makidebate pag Biblia na yung katapat. Pagdating ho doon sa lounge, magmemerenda ka lang, siya na naman ho nagbabangka. No? Tapos sabi sa akin, dito ka na kumain. Sabi ko, tututuhanin mo yung 3 oras ka ako. Yung 3 oras mong talumpati, 1 linggo kong babawiin na makakonsentrate ulit ka ako. Napakarami mong pinupuntahan lugar eh. Anyway po, alam po niyo, nung sinabihan po ako na bibisita tayo dito sa Isabela, siyempre ganado tayo, hanggang narinig ko po, napapasanayaan natin ang Lulutang Bridge. Eh, binabanggit lang ko sa akin, hindi ko naman binabasa eh. Sabi ko, ano ulit yung pangalan? Lulutang? Eh, sa Tagalog ko, kadalasan pag may lulutang, may lulubog. Hindi, tama ho ba? Yeah? Magkasabay yung mga teacher dito, di ba? Lulutang, lulubog. Meron pang, ano ba tawag doon? May poimo sa Tagalog na yan. So, sabi ko, hindi naman gagawa ng ano. Yung niliwanag sa akin, piliwanag yung salitang Ibatan yata yung lulutan eh. No? Sa Ibatan. At, siyempre ho, palagay ko, wala lulubog dito sa dulo. Hindi rin po ako maniniwalang gagawa ang ating buting Secretary Babe Simpson ng tulay na pwede na rin o bahala na lang. Di naman ito tulad ng dating Spillway Bridge, di ba? Nung mga nakaabot sa inyo nung araw, tulad nito dito, 1995. Ano ka na, age of majority ka na nung malamang eh. No? Pag umulan, talaga lumulubog ko, di ba? Yung spillway na bridge eh. Overflow bridge. Problema, nung rumagasa yung tubig, may kasamang troso, tinangay na pati yung spillway bridge. Okay. Pero alam ko, wala na nagtotroso dito. Kwento nga po sa atin, 1995 pa, nang masira po ng trosong at debris, nadala ng bagyong Rosing, ang dating tulay na nagkokonekta sa mga barangay ng Kalamagi, First at Lulutan. Na mangyari ito, katakot-takot siyempre na naging perwisyo na kinaharap po ninyo. Kinakailangan ninyong umikot sa Gamu o sa Tumawini. Di ba taga Tumawini ka? Abagan ka? Oo, kaya pala. Mamaya ko babanggitin yung Kabagan ko ano nangyari. Bakit Tumawini na ba? Ay, normal na. Basta sa Albano, mahusay yung kausap si Tony Pet talaga. Anyway po, abutin ka raw na 1.5 oras hanggang 2 oras sa biyahe nung nawala nga itong tuloy na to. Siyempre, mga produkto, kailangan pang isakay sa mga barge o mga bangka. Inaabot po ng siyam-siyam ang pagdawid at dagdag gastos pa sa mga nangangalakal at sa mga tumatuwid itong ilog nito. Ngayon nga pong naibalik na natin ang tulay, ang tagal na lang po ng inyong paglalakbay ay tinatayang 5 minuto na mula sa dating 1.5 hanggang 2 oras. Tapos na po ang inyong kalbaryo. Bukod po sa mas maliwalas at mas mura ng inyong biyahe, mas sariwa pa ninyong maibebenta sa merkado ang inyong mga produkto. Di ko nga po maalis sa isip ko, bakit naman pinahirapan sa loob ng 20 taon ang mga kababayan natin dito? Ngayon, kung sa akin, pakitanong na lang po siguro sa mga nauna sa akin kung bakit nga 20 taon ang inabot. No? Babe, sa'yo ba, nag-umpisa tayo dito 2011. Okay. Siyempre, pinaliwanag na bakit natagalan, no? Hindi po kasali siyempre doon sa tatanungin natin yung aking ina. Dahil 1995 po si Rosing, nanay ko po natapos yung termino 1992. No? Sayang nga po, dahil kung napagtuunan lang agad ng pansin ang halaga ng proyektong ito, ilang daan libo kaya sa mga kababayan natin, ang noon pa lang ay gumawa na ang paghahanap buhay at paglalakbay. Hindi rin naman po kalabisang sabihin na di hamak na mas mura sana ang gastos
kung ipinagawa na ito noong 1995 pa lang. Maliwanag po, sa tuwid na daan, sinusulong natin ang tinatawag na justice at hindi ho justice. Ito nga pong Lulutang Bridge ay isa sa mga konkretong patunay na hindi po natin pinapabayaan ang Isabela. Dahil hindi po ako sinuportahan ni Rodito noon, number 2 lang po ako. Pero number 1 kayo sa akin. Sa pagtakbo ka raw, susuportahan niya ako. Alam ko na, term out na ako eh. Di ko po maatim na magpatuloy ang inyong pasakit kung kaya naman pong itinaguyod natin o kaya naman natin itinaguyod ang bagong tuloy na ito. Ang report nga po sa atin, di bababa sa 4 na munisipyo o mahigit 200 barangay ang makikinabang sa bagong Lulutan Bridge. Sa pangunguna nga po ni Secretary Babes at ng DPWH, sinigurado natin na mahusay at matibay ang kalidad ng tulay na ito. Gaya na lagi, isinulong natin ang tinatawag na 5 Rs para rito. Right project, right quality, right people, right time, at the right cost. Di po biro, ang pagpapagawa ng kalahating kilometrong tulay na ito. Pondong inilaan, 772.92 million pesos. Sipin po ninyo, 6.5%, 6.5% na lang po ng national budget ang itinara nang tayo mag-umpisa manungkulan noong June 30, 2010 para patakbuhin ang bansa sa nalalabing 6 na buwan ng taon. Pero kita naman po niyo, pagsapit ng June 9, 2011, wala pa man tayong 1 taon sa pwesto, ay nakaipon na tayo ng kaunti at nakabuelo, kaya't pinasimulan natin agad ang pagpapatayo ng Lulutan Bridge. Alam po ninyo, di nag-iisa ang naging sitwasyon ninyo dito sa Lulutan. Yung napako na lang sa tinatawag na Sweet Talk, ang inisitibang magpapagaan sana sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. Marami po tayong minanang proyekto na dekada-dekada ang binilang mula ng planuhin at bago maisakatuparan. Sample po, nariyan ang Ternate Nasugbu Road na nakongkreto sa Cavite, Batangas. 6 na kilometro lang ang haba ng kalsadang to. Pero inaabot po ng halos 20 taon bago ito nakumpleto. Binuksan po natin yan noong 2013. Nariyan din ang Aluling Bridge sa Ilocos Sur. 1978 pa lang po, pinalano na. Tayo na rin po ang nagtapos niyan. Nariyan din ang sisimulan na nating SLEX Toll Road 4 project. Magkokonekta po sa Southern Luzon Expressway hanggang Lucena. Ang proyektong pong ito, panahon pa ni Ginoong Marcos ipinangako. Administrasyon naman ni dati Pangulong Ramos ng aprubahan at sa ating pong panunungkulan nasimulan na o masisimulan na. Bahagi lamang ang Lulutang Bridge sa malawakan nating inisiatiba na paunlarin ang infrastruktura sa Isabela at sa buong bansa. Mula 2011 ang nailaanap nating pondo sa infrastruktura sa inyong pong lalawigan mula sa DPWH, sa National Irrigation at iba pa. Mahigit 11.96 billion pesos na po. Sa probinsya lang po nyo yan. Nandito pa naman si Manny na nasa Cagayan, baka ikukwenta niya kung magkano napunta sa Cagayan. Ongoing na ang construction, dito na po tayo tutungtong sa Kabagan. ng Kabagan-Santa Maria Bridge na mag-uugnay sa Isabela sa ibang bayan sa Cordillera Administrative Region. Mapapabilis po ng proyekto ito pagbiyahe sa inyong probinsya. Excited nga po akong matapos ito para makatikim na rin ako ng totoong pansit Kabagan. Nung kampanya po kasi, excuse me lang po, medyo nakadalaw tayo sa Kabagan at siguro sa linggo binibida sa amin, pag natatikiman nyo yung pansit Kabagan, babalik-balikan nyo. So dumating kami sa lugar, hindi naman inaasahan, medyo nahuli kami sa pagdating, mga 3 oras o yata kami nahuli dumating. Pagdating ng pansit, dumating ko yung pansit, tuyong-tuyo. Ba? Pero malasa-malasa. Siguro mga 6 na buwan bago ko natuklasan yung pansit Kabagan pala may sarsa. Ay, tinanong ko kung galing kayo dito, Albano ba ito? Ako, tuyo yung pansit Kabagan. Kaya, yun nga po, paulit-ulit ininit dahil natraso kami ng pagpunta, kaya yung dating masarsa, naging tuyot. Okay. Papalikan ho natin yung pagtutuyot naman mamaya. Narin din po ang pagsasaayos at pagpapalawak natin ng daang Maharlika National Road 1 o Asian Highway 26. Tuloy-tuloy din po ang konstruksyon natin ng kalsada magkokonekta
sa Daang Maharlika at sa Santiago Tuguegarao Road sa Santiago City. Kabilang din po sa ating inisyatiba ang 59.56 kilometers na farm-to-market roads na ating nagawa at nakumpuni sa buong Isabela. Oras matapos natin ang dagdag pang 15.91 na kilometrong farm-to-market roads dito sa inyo, aabot sa halos 20,000 ang farmer beneficiaries ng probinsya. Siyempre, ito naman po yung sa natutuyo. Ang sagot natin dyan, nariyan din ang 161 irrigation projects na kumpleto na natin sa inyong lalawigan. Bukod dito, may 32 irrigation projects pa tayong target na tapusin at oras na makumpleto ito ay aabot po sa 146,625 na hektarya ang mabibigyan ng patubig. Higit sa 10,750 na magsasaka sa buong Isabela ang matutulungan ito. Idagdag na rin ninyo dyan ang sinimulan nating Pasa Small Reservoir Irrigation Project. Pag nakumpleto ito sa 2016, inaasahang tataas sa 9,996 metric tons mula sa 555 metric tons ang annual rice production ng Ilagan. Yun po ang report sa atin ng NIA. Sipin nyo, 500, magiging halos 10,000. Ngayon, ewan ko naman bakit gano'n ang report. 9,996. Kinulang pa ng 4 tons. Pero sa galing po ng ating mayor, palagay ko siya nang bahala magpuno ng 4 tons na yan. Kung infrastruktura sa buong Cagayan Valley naman po ang ating pag-uusapan, inilalatag na natin ang humigit kumulang 25.4 kilometers ng paunang mga seksyon ng alternatibong ruta para sa Dalton Pass, kasabay ng patuloy na pagtukoy sa alignment ng nalalabing tunnel section nito. Batid po nating vulnerable sa landslide at lindol ang Dalton Pass. Ang sabi din sa atin ni Secretary Babes, kung magka-aberya at masara ang daanan, mahigit 18 oras pa nga abutin patungong Maynila dahil iikot pa tayo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at iba pa mga bayan. Pinag-aaralan din natin ang posibleng pag-extend sa North to South Railway Project na tatagos po sa Isabela patungong Norte. Kayo po mga boss ko, kaya ko lang umpisahan yan. Hindi ko kayang tapusin. Pero yung unang parte ho ay Malolos hanggang Calamba. Tapos siyempre sabi ko, huwag niyo kalimutan, taga Central Luzon ako. Baka pwede niyo paubutin naman ng Lampas Bulacan. At kung nandun na kayo, lumapasa rin tayo. Pumunta na tayo na Region 1 at saka Region 2. Sama na natin yung Cordillera. Pero batid naman po ng marami. Na nung kada dalaw ko dito sa Isabela, sa Cagayan, parang pag yung panahon na medyo matayog yung ating taniman, talagang berdeng-berde, tsaka parang talagang punong-puno yung Cagayan River. Pero nabisita ko na rin kayo pag may El Nino, na talagang brown lahat. At si river parang alaala na lang. Tapos, di ba, parati yung ating mga magsasaka, kung sino makakadayo dito sa malayong lugar at magbibigay ng presyo, nagdidikta ng presyo. So pag meron tayong trend, maparami natin yung karsada, maparami yung merkado nyo, edi hamak giginhawa lalo yung magsasaka. At siguro naman po, pati yung mamimili, mas maraming pagbibilhan. So may competition na mapapaganda rin ang presyo niya. Ito nga po ang mga proyektong nakumpleto at tinatapos na natin sa ilalim na mabuting pamamahala. Makakasa naman po kayo, sa nalalabing panahon ng ating termino, mas marami pa tayong magagawang infrastruktura dahil mas malaki pa ang ibubuhos nating pondo sa sektor na ito. Kung sa ngayon po, dahil napakaganda ng ating ekonomiya na nga, ay nasa 4% ng GDP natin ang budget para sa infrastruktura. Sa susunod na taon, 5% ng ating inaasahang mas malaki pang GDP ang target nating ilaan para sa infrastructure spending. Dahil nga pinili ng sambayanan ang tuwid na daan, ang mga pangarap na dating nakatiwangwang, isa-isa na po nating naisa sa katuparan. Mula sa pagiging sick man of Asia, Asia's rising tiger na ang ating bansa. Dahil nga po sa mas maunlad na ekonomiya, mas may kakayahan na tayong tugunan ang pangangailangan ng iba pang sektor.
Nabura na natin po, minana nating backlog na 66,800 classrooms. Natugunan na rin natin ang minana nating kakulangan sa libro at upuan. Pinupunuan na rin natin ngayon ang panibagong pangangailangan na bunga ng reforma natin sa ating basic education system o yung K-12 na sistema. Kung noong 2010 nga, halos 800,000 kabahayan lang ang sakop ng Pantawid Pamilya Pilipino program. Ngayon, higit na po sa 4 milyong kabahayan na ang ating natutulungan. Sabi po sa atin, dito po sa Isabela, nitong Pebrero lang, umabot na sa higit 47,800 ang households na saklaw ng programang Pantawid Pamilya Pilipino program. Dahil magaling po ang governor nyo, ang target natin kasing tulungan, 44,844. Kaya lumampas po sa target ang ating mga natutulungan, naging 47,000. Coverage naman natin para sa PhilHealth sa buong bansa, nasa 87% na. Higit po sa 1.24 million sa nakikinabang ng PhilHealth program ay mga taga-Isabela. Yan po, pinagtulungan na naman po ni Governor at ni Vice Governor Tony Pet. Suro dito ho, kasama namin sa tarpaulin. Hindi, sa budget ho sila nag-approve. Hindi niyo ako masisisi pag napunta ako sa distritong ito. Ano oras pa tayo aalis? Mahaba nga po ang listahan ng ating narating dahil sa kolektibong pag-aambagan. Kung isa-isay natin ito, ay baka abutin pa tayo rito ng pista ng inyong lalawigan. At baka bigyan na naman tayo ni Rodito ng tuyong pansit kabagan. Pero malasa naman. No? Maski wala salsa. Marami ako na, meron pa ho yata Hindi, yung pansit to, mga 5 noodle lang natikman ko dahil malakas kumain yung mga kasama ko. May naglabas ng pakwan. Tapos, ganda ho, nasa bowl punong-puno. Nung pakuha ko na ako ng tinidor, nung sa pakwan, may lumapit. Pwede ba pa-picture? Siyempre, nakakapayan tayo. Pwede. Yung may nag-isa, naging 2, naging 3, hanggang lahat ng tao doon sa lugar, nagpakuha ng litrato. Pagdating ko doon sa pakwan, 1 piraso lang naiwan. Pero sabi ko nung nagbigay sa akin, para sa inyo ho ito. Paborito ko pa naman, no? So yung natira ho sa akin, nahiya yung mga nauna sa akin, nagtira naman talaga na isa. Parang kasama naman ako sa kainan. Kaya lang, alam niyo yung pakwan, parang masyadong pinutol yung parting puti. So kalahati yung puti, kalahati pula. Sabi sa akin, kamusta ho yung pakwan? Ba, malutong. Pero yung berde ho, tatangkin na ako yung berde ibibigay sa akin. Marami ako talaga alaala dito, pero mawawala tayo sa usapin natin ngayon. Sipin po ninyo, no? Kung dati, madalas pong itanong, ano ba naman maasaan sa gobyerno? Ngayon, may makakapagsabi pa kung hindi nagdi-deliver ang inyong pamahalaan, maski saan lugar sa Pilipinas. Malinaw po ang estilo ng ating pamamahala sa Trinidad. Pagsilbihan ang lahat ng ating mga kababayan. Nagawa nga po natin ang lahat ng pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapalawak sa benepisyong hatid ng ating serbisyong panlipunan nang hindi nagdaragdag ng buwis, maliban po doon sa sin tax. Kapartido man po o hindi, basta't makatwiran ay tinutugunan po natin ang pangangailangan. Mayroon nga po tayong mga pinuno na hindi man po natin kasama sa LP ay nagpapaabot ng kanilang pasasalamat sa naihatid na serbisyo sa kanilang mga distrito at talawigan tulad ni Ana, nabasa ko dati. Thank you very much. Alam nyo kasi pag minsan napapakinggan ko yung kritiko ko, parang wala na ako nagawang tama eh. Kaya pag yung pati hindi nyo kapartido, napupuri kayo, syempre, nakakabawi-bawi naman, maski pa paano. Ngayon, basta nakita ko suri dito, hindi na ako aasa ng pansit na maayos at saka pakwan. No? Madali maabot yung ating mga inasama-sama. Didiin ko lang po. Siyempre, kayo ang aking mga boss. No? Kayo ang sambayan Pilipino na aking pong pinaglilingkuran.
Kayo po ang gumawa ng pagbabago. Kayo po ang nagiging susi para sa transformasyong tinatamasa na natin ngayon. Binigyan po ninyo ako ng mandato at sabay-sabay po nating nakikita ang positibong bunga ng lahat ng ating pinagsumikapan. Ang aking nga po, boss, kung gusto ninyo ang nakikita ninyong pagbabago, hindi ba't makatwiran lang na pumanig pa rin tayo sa tuwid na pamamahala? At babalik po ako sa laging tinatanong sa akin, sino ba ang magtutuloy ng lahat ng ito pag wala na kayo? Sabi ko sa kanila, mga boss, bilib ako sa inyo. Kayo ang magpapatuloy nito at alam kong hindi kayo magpapabola sa mga nagpepresentang kakampi natin, pero klaro naman doble cara. Tiwala akong marunong tumaraw ang Pilipino sa nakaraan nang hindi na maulit pa ang mga naging kamalian noon. At sa gayon, ay marating natin ang nais nating patunguhan. Kung di hamak na mas mabuting kalagayan ang may papamana natin sa mga paparating na henerasyon ng Pilipino, talaga naman pong sulit ang ating pagsisikap at ang lahat ng pang-alipusta, intriga at pagyurak na ating kinaharap bilang Pangulo. 450 araw na lang po ang natitira sa ating administrasyon. Pero lalong tumitibay ang aking panindigan. Sabi nga po ng aking ama, the Filipino is worth living for. So I say, the Filipino is not only worth living for and worth dying for. Kung hindi talagang the Filipino is worth fighting for. Bilang inyong Pangulo po, tunay pong pribileyo ko na paglingkuran ang sambayanan. Sa patnubay at pagmamahal ng Panginoon at sa matibay ninyong suporta, sigurado akong walang anumang pagsubok ang di natin kayang lagpasan. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat at naimbagabigat. Maraming salamat po, mahal naming